Kalat-kalat na pag-ulan inaasahan sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially sa buong bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bunsod pa rin ang umiiral ng monsoon trough embedded din ng Intertropical Convergence Zone. Pero ang bagong dalawang inbes nananatiling binabantayan sa silangan ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling linggo ng June 29, 2025. Ang oras natin boss may umaga ay alas 9:53 na ng umaga. Kagaya nga po ng lagi natin sinasabi, nasa natin ay may mga inaasahan pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan kabilang na sa gabi o madaling araw, which is naranasan na naman namin dito sa Caloocan kagabi o hanggang kaninang madaling araw. At aktibong lightning strikes ngayon ang umiiral sa halos iba't ibang panig ng bansa base sa aking lightning detection system. As of 9:50 AM nasa 26 lightning strikes ito, pero sa ating real-time na lightning detection system, yan, nasa unrefreshed pero outer total 390 strokes. Antayin natin mag-refresh. Ayan, nag-refresh na po, nasa total of 390 strokes tayo. Inner natin ay 386 total lightning strikes ang nadedetect ngayon ng aking lightning detection system. Kalamitan sa iba't ibang bahagi po ng Luzon hanggang Southern Luzon na po yan at Visayas. Ayun, makikita maging sa silangan ng Northern Luzon. Ganon din sa may parteng kanluran ng Northern Luzon, lalo na sa may bandang baybayin ng Zambales at sa may bandang Visayas naman dito sa parte ng Masbate at ilang parte sa bandang Daang Bantayan o hilagang bahagi ng Cebu ay nakakaranas din sila ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. So kung titingnan natin sa infrared satellite imagery, halos maulap at may mga malawakang kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi po naman sa mula Luzon hanggang Mindanao ngayong araw. So expected po magiging gloomy tayo kasama na ang Metro Manila. At ingat po sa mga biglaang mga pagbaha dahil magiging kalat-kalat po ang pag-ulan natin. Ano ba ang epekto niyan? Dahil po sa umiiral na monsoon trough pa rin, embedded po ng Intertropical Convergence Zone dito. Ayan o. Napakalawak ng monsoon trough na umiiral po ngayon dito. So dahil napakalawak ng monsoon trough ngayon na nag-embed at nagkakaroon ng malawakang trough na resulta ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa, pinag-iingat po dahil asahan ang mga biglaang intermittent showers sa iba't ibang bahagi po ng bansa. So kung sisilipin natin sa ating Doppler radar imagery ay kalat-kalat po ang nakikitaan natin ng water vapor dito, yung water precipitation level. Kaya lang hindi lang sa buong Pilipinas gumagana yung Doppler radar. Sana ayun gumagana pala sa may bandang Cebu. Active yung Doppler radar. Pero makikita natin maging sa may bandang Visayas, although hindi buo yung frames, makikita natin ay may mga matataas sa water vapor na nakikitaan, at least mga hanggang 20 mm to 30 mm na water precipitate na nadedetect ng Doppler radar. Ayun, maging dito sa may bandang Southern Luzon, nasasagap ng Doppler radar dito sa may bandang Cebu. So ingat po sa mga kababayan natin. At kung double check natin ay makikita nga po natin ay mga malawakan po ang mga water vapor o water precip level na nakikita natin sa himpapawid. So ibig sabihin lamang yan, yung mataas ang concentration ng ating water vapor, bunsod pa rin ng dalawang weather systems natin. Kasama na ang habagat, Intertropical Convergence Zone at monsoon trough na rin na masyadong expanding na dito sa silangang bahagi ng bansa. Kaya malawakan ang mga localized thunderstorms. So pinag-iingat po ang lahat sa mga potential flash floods. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR. Well, since 10 o'clock AM pa po ito. Mula sa data feed courtesy o Pag-asa, kasama na ang buong Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. So idadamay na rin natin ang ilang bahagi ng Calabarzon, kagaya na lamang ng Batangas area. So within 12 hours po naka-forecast na. Well, kaninang madaling araw nga po, nakataas na nga po at nagkaroon na kami ng mga biglaang buhos ng ulan. Naka-total of 11.1 mm total rainfall na kami. So kasama na ilang bahagi mula sa
Central Luzon, Nueva Ecija, sa Pampanga, nakataas din. Yan, sa Mabalacat hanggang Angeles, Pampanga na po yan. Tarlac, sa Bamban. Yan, sa Sambales naman, Manang Butolan, hanggang San Marcelino, Subic, at hanggang San Felipe na yan, kasama ang Olongapo. So, expected yan and persist in 2 hours po, nakataas. Ganon din sa may bandang Visayas, nakataas sa halos buong bahagi. Kalat-kalat ito kasi ang mga magiging pag-ulan. Kasama ng Leyte, Ormoc, yan, sa sakop na Antique, yan, Leyte. So, maging ang Eastern Samar ay nakakaranas na malamang na mga localized thunderstorms. So, mag-iingat po sa mga biglaang busang ulan at mga flash floods po. Magiging intermittent yan at magiging scattered ang mga pag-ulan ngayong araw. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po umiiral dito sa amin sa Caloocan ngayon. So, napaka-hazy po ang paligid namin despite na medyo may pagsikat ng araw. Maya-maya magiging makulimlim na naman yan. Kaya medyo mataas ang aming hot humid pag tumataas yung temperatura namin sa Caloocan. Sa lowest sa Petron ay tala na aking weather station. Kaninang 4:52 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na namin, 32.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:52 AM. Ibig sabihin lamang yan ay bahagyang mataas ang aming heat index, 44.7 degrees Celsius ang aming naging init pandama. So, hindi ibig sabihin mababa ang outside temperature, kampante na tayo. Dahil problema naman natin yung mataas ng heat index kapag masyadong mataas ang concentration ng ating humidity. Sa atin namang heat index forecast ngayong araw as of 8:08 AM sa amin sa Caloocan, 38.9 degrees Celsius na kagad na nasa extreme caution ang aming heat index. Pero naka-forecast po ay 37 degrees Celsius daw ang inasahang heat index forecast. Yan sa amin. So mukhang magkatugma pa rin. Napakagaling ng forecasting system ng ECMWF. Kaya no wonder bakit ginagamit ito ni Pag-asa, yung ECMWF na yan, dahil halos mas malapit ang accuracy ng kanilang forecast. Ito kasi yung forecast ng heat index, ito naman yung real instrumentation reading. Kung makikita ninyo, napakalapit ng kanyang accuracy. So, no wonder, kaya pala may mga follower tayo na nagsasabi mas very accurate daw talaga si ECMWF. At napatunayan naman natin yan for many long months and years. At yan din ang ginagamit ni Pag-asa. Maging sa mga forecast, weather forecast nila. Nakita ko yung kanilang data ay kinukuha din sa ECMWF. Yung mga ilang areas natin sa buong bansa, yung forecast natin dyan. Kaya pwede rin akong gumawa nun na mayroon tayong actual forecast na kinukuha sa ECMWF. Pero since marami na akong weather forecasting view dito, hindi na natin siguro isasama muna. Tingnan natin kung pwede natin idagdag yung ECMWF ng ating weather forecasting para magkaroon tayo ng comparison hindi lang sa PW weather or V-crossing weather. So tingnan na lang natin mga since most naman dito maging ang Metno ay ECMWF din naman ang kinukunan. So tingnan natin kung dedirekta tayo sa ECMWF din para sa ating daily forecast din, dadagdagan natin pag may time tayo. So far, yung ating heat index nga po ay dito sa amin sa Caloocan, 37 degrees Celsius at mukhang yan na ang magiging pinakamataas hanggang 38 ngayong 11 o'clock AM. So mukhang mababa ang heat index, ibig sabihin lamang mukhang hindi masyadong maalinsangan tayo o mataas ang ating heat index. However, ay posible naman ang magiging pag-ulan po dahil sa pinapakita ng forecast, mababa ang heat index. Wala naman sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, well, expected mababa ang magiging heat index natin dahil napaka maulap ang ating paligid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Ilocos Norte ay nasa 37 degrees Celsius po ang kanilang heat index, so walang problema, mababa. Highest na ang 38 degrees Celsius mamayang 11. Sa Tuguegarao naman, ang heat index sa kanila ay 38 degrees Celsius din. Pero dito medyo mas magiging mainit dahil aabot pa sa hanggang 43 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon ang magiging heat index sa Tuguegarao. So mukhang kayo ay magiging maalinsangan dyan at mataas ang heat index sa taga Tuguegarao. So wag baliwalain po ang dehydration. Sa Santiago Isabela naman ay nasa 39 degrees Celsius po pero papalo din
Sa 42 degrees Celsius ang inyong heat index mamayang 12 o'clock hanggang 1:00 ng hapon. So medyo aabot pa rin sa danger ang inyong init dyan. So despite na may mga pagkulog at pagkilas sa may baybayin sa silangan dyan sa bahagi nga po ng Cagayan Valley, hindi pa rin mawawala ang mataas talaga na temperatura sa inyo. Sa bandang Dagupan naman sa Pangasinan, ang heat index sa inyo dyan so far 37 degrees Celsius extreme caution. Pero papalo yan hanggang 39 degrees Celsius lamang. So mukhang mababa rin ha. Starting 11 to 12 o'clock ng umaga ng tanghali ngayon. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, inaasahang heat index sa inyo dyan ay aabot ng 36 degrees Celsius. So medyo mababa rin. Pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius starting 11 hanggang 12 ng tanghali. Pero kung titingnan naman natin sa bandang Batangas City, sa City of Batangas, ang kanilang heat index mababa. Well, ibig sabihin lamang ay mukhang maulan sa kanila. Kaya napakababa ng kanilang heat index. Ibig sabihin mataas ang kanilang humidity pero mababa ang kanilang outside temperature. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, asang heat index mababa rin. So wala tayong magiging problema rin. Mamaya-maya ay mga hanggang 34 degrees Celsius lang magiging mataas. Ibig sabihin lamang yan ay mukhang inuulan din dyan sa bahagi ng Mindoro. Well, kitang-kita naman natin sa mga satellite imageries ngayon. Sa Cebu, ang heat index sa inyo, 34 degrees Celsius po ang inasahan. So mukhang pinakamataas lang hanggang 38 degrees Celsius mamayang hapon. So wala rin tayong magiging problema. Lalo na sa bahagi ng Mindanao. Pero kahapon bahagyang tumaas So double check natin, wala pong naka-forecast, ibig sabihin lamang mababa ang heat index sa inyo. Zamboanga Peninsula, ganun din. Pero medyo mainit sa may bandang Zamboanga. Ayan So 35 degrees Celsius, pinakamataas na hanggang 36 degrees Celsius. Pero mababa rin Pero bahagyang tumaas yung kanilang normal na heat index Typically mga below yan Usually mga 32, 30. Ngayon, pumapalo ng 36. So, medyo katamtaman ang lagay ng panahon dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula kung lumalabas. Kaya lang, asahan din ang mga pag-ulan dahil napaka-gloomy ng ating paligid sa halos buong bansa ngayong araw So, take note dyan. Kung itatabi naman natin sa peak extremes, in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan sa may pinakamataas na 35 degrees Celsius na outside air temperature. Sa Baguio City, mas bumaba ng bahagya, 16.6 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. So mukhang mahamog ngayon dyan. Halos zero visibility at chilling ang kanilang temperatura. Mas malamig ngayon. Sa Inulan naman, ang Lawag ay nakaranas ng 30 mm na total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan, since kaninang madaling araw ay 11.1 mm. Pero kung kahapon na pagbabasehan natin, 1.2 mm lamang ang naging pag-ulan namin kahapon. So, kahapon, maghapon hindi naman kami inulan. Puro makulimlim lamang ang paligid. So, in 7 days, 174.3 mm na po ang total rainfall namin pang isang linggo. Total June rainfall ay 491.4 mm total rainfall na po. So, more than 130 mm na po ang lamang sa pinaka-average rainfall na mula sa 357.9 mm dapat. So, very above average kami. So, talagang tag-ulan na rin at damay na ang Metro Manila sa mataas ng average rainfall ngayong buwan. Mataas ang ating outside humidity, 81% po at tumaas pa ito ng 2% since last hour. Medyo thunderstormy tayo at 1,006 hectopascals po and steady ito since last hour. So, medyo thunderstormy tayo. So, hindi naman obvious sa ating lightning detection system na napakarami na halos 400 mahigit ang lightning strikes na nare-record ngayon. Sa atin namang high tide and low tide status, well, pa-high tide pa lamang po tayo pero nabanggit na natin kahapon, asahan na nasa mahigit 1.4 meters ang taas ng ating sea level. Ngayong araw, 1.4 meters po ang magiging high tide natin. So, delikado po sa mga papalaot na mga maliliit na mangingisda. At sa mga maliligo naman, delikado po pagpasok ng pinakamataas nito mamayang 12 ng tanghali o 12 o'clock ng tanghali. Nasa maximum of 1.4 meters. Sobrang taas po niyan na naaring magkaroon po ng pagbaha sa inyo kapag matinding pag-ulan sa inyong lugar. Habang mataas po ang high tide ngayong tanghali. So, delikado po at inasahan na mataas ang baha kapag kayo ay inuulan sa oras na yan.
medyo ingat po mga folks. So kung double check natin kung mataas ang magiging pag-alo natin ngayong araw, mataas ba ang sea swell o yung significant wave height, tingnan natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, ay kalmado pa rin naman ang karagatan sa buong bahagi ng bansa. So magiging mataas lamang ang ating sea level, delikado po sa mga maliligo, mga bandang eksakto alas 12 po yan. Dahil nga po sa aabot ng 1.4 meters ang taas ng sea level. So delikado pong pumalaot, lalo na sa mga maliligo po. Sa mga papalaot, although advantage, ingat na lamang sa gale force winds, lalo na sa may bandang kanluran ng bansa dahil sa malakas ang bugso ng ating habagat. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At ang ating moonrise na nasa 14% illuminated na po na waxing crescent. So kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 9:03 AM ngayong umaga at lulubog po ito mamayang gabi at 9:55 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas po yan ng Lunes, inaasahang maulap ang ating himpapurin at asahan din ang localized thunderstorms at nararanasan na nga natin ngayong umaga. At inasahan niya lalo na sa hapon o sa gabi, maging sa madaling araw po 100% chance po ang pag-ulan natin ngayong araw. Bukas ay ganun din, localized thunderstorms pa rin ang iiral, nakataas pa rin ang overcasting gloomy at 100% chance din ang pag-ulan. So madalas overcast tayo at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 25 degrees Celsius. So sa mga gusto malaman kung ang buong darating na linggo ba ito ay magiging maulan, yes, totoo po yan. So medyo tuloy-tuloy ang ating pag-ulan hanggang sa unang linggo po ng July. Ayan, makikita natin by Tuesday 100%, 90% sa Wednesday. So madalas partially cloudy, rain at overcast po ang naka-forecast sa atin hanggang sa unang linggo nga po yan ng July. So starting Tuesday, July 1 po yan. Then tuloy-tuloy po ang magiging maulan natin na panahon po. So wala tayong mintis sa magkakaroon ng mga kalat-katapugulan at pagkulog at pagkilat. Siguro kung dito sa Metro Manila magkakaroon ng medyo moderate pero mataas ang forecast pa rin na tayo ay uulanin, especially sa pagdating po ng hapon, sa gabi, maging ng madaling araw. So importante ngayon ang payong mga folks. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa water vapor map. Makikita natin ang malawak na water vapor lumalagpas ng 30 mm to 50 mm sa iba't ibang bahagi po ng bansa, no? Lalo na sa iba ng kaluran dahil nga po sa pag-iral nga po ng ating habagat, ayan. At sumasabay ito sa pinaka monsoon trough dito, embedded ang intertropical convergence zone. So yung monsoon trough dito ay nagkakaroon ng traversion at nandito yung low pressure areas o invest. So nagkakaroon ng hatak dito sa ating hangin mula sa kanluran kaya nag-e-embed to monsoon trough po. Kaya mataas po yung water vapor at asahan ang maulan sa ibang bahagi ng bansa ngayon. Mula sa ating Himawari Sat imagery, kung titingnan natin in detail ay maulap at kalat-kalat na pag-ulan ngayon ang umiiral sa buong bahagi ng Cagayan Valley, kabilang na ang Tugigaraw hanggang dyan sa may bandang boundary ng Isabela. Yan, maulan din ang nakikitaan natin dito. Mula dyan sa may bandang Palanan, Isabela, kasama na ang Aurora region, Kasigura na Aurora, pababa na yun ang bandang Atimunan, Quezon, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte and the rest ng Bicol region. Maulap din at kalat-kalat din ang pag-ulan ang inaasahan sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, mula sa buong Ilocos region, pababa na yan ang bandang Ilocos Sur, kasama na ang Benguet, yan, La Union, kasama na, yan, mula dyan sa may bandang Benguet, pababa na yan ang bandang Benguet, kasama na ang Baguio and the rest ng Pangasinan. So very gloomy rin ang bahagi ng Mountain Province, Ifugao hanggang Nueva Vizcaya. So ina-expect din natin ang magiging maulan, bagamat medyo mas gloomy kayo at manakanakang katamtaman ang paligid. Mula sa bahagi ng Zambales, mula sa pababa ng San Carlos muna ng Pangasinan, pababa na sa may bandang Iba, Masinloc, yan, hanggang dyan na yan sa may bandang Olongapo, Subic ay magiging maulan po. Kalat-kalat na may kasamang pagkulog at pagkilat ang inaasahan, lalo na sa baybayin. Ingat po sa biglaang flash floods dahil mataas po ang ating sea level, punsod nga po ng high tide po, maya-maya, mga mamayang tanghali po ha.
So mula sa bahagi ng Central Luzon, mula Tarlac, bagamat medyo gloomy rin tayo, kasama na ang buong bahagi ng dyan sa may bandang Angeles, Pampanga, yan, kasama na ang San Jose, Nueva Ecija, yan, pababa na yan ng Bulacan, kasama ang Metro Manila at dito sa parte nga po ng hanggang Laguna area. Dito sa parte ng Calabarzon, magiging mas maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan. Kung gagamitin natin ang himawarisat ng Pag-asa, makikita natin ang mas concentrated ang mga mauulap at pag-ulan dito nga po sa bandang Tagaytay, kasama na Batangas na yan, hanggang dito sa may bandang Lipa at dito sa may bandang Quezon Province. Ayun, kalat-kalat ang pag-ulan. Moderate to some heavy rain showers naman ang iiral sa bahagi nga po ng Camarines Norte and the rest ng Bicol Region, lalo na dyan sa Camarines Sur, kasama ang Catanduanes. Magiging kalat-kalat din ang pag-ulan mula sa bandang Naga, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon po. Inaasahan po mga pagkulog at pagkidlat and the rest ng South Luzon at Mimaropa, expected ang mga isolated at kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Kaluran ng Occidental Mindoro po. So magdala ng payong at ingat sa mga biglaang intermittent at flash flood sa kabilang na ang buong Palawan. Yan, mataas po ang waterway po dyan at mataas din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mula sa bahagi ng Southern Visayas at hanggang di sa may bandang South Luzon, maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Hanggang buong Central Visayas, mapakanluran man yan o mapasilangan ng Visayas, kalat-kalat po ang magiging pag-ulan ninyo dyan. Ayan, malawakan po yung cluster ng kaulapan. So, ibig sabihin lamang yan po ay malawakan ang magiging pag-ulan at moderate to heavy rain showers na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang iira. So, dahil magha-high tide po mamaya, ay asahan po ang mukhang mataas na pagbaha. Just in case po na maging malawakan na ang pag-ulan. Lalo na dyan sa bahagi ng Romblon, pababa na ng Masbate, buong Panay Island at Negros Region damay ang Cebu, Bohol, Southern Leyte, yan. Mataas ang concentration ng heavy rain potential sa inyo dyan. So ingat po sa mga pagbaha dahil sasabayan kayo dyan ng high tide na lalagpas ng 1.4 meters. Lalo na mamayang tanghali So inasahan po ang mataas na pagbaha dyan sa halos buong Visayas na kung saan ay kayo ay uulanin ng malawakan. Malawakan po ang mga pag-ulan dyan. Sa bandang Mindanao naman, ang buong bahagi ng Surigao Region, yan, hanggang Agusan del Norte, Agusan del Sur, moderate to heavy rain showers din na mararamdaman hanggang Hinatuan, Bislig, pababa na yan dito sa parteng Bangaga. Bagamat mas gloomy ang paligid ng Davao de Oro hanggang Davao del Norte, expected din ng mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms, kabilang na ang City of Davao and the rest ng Davao del Sur hanggang Davao Occidental. Magiging maulap din at asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan sa buong Sorsogon area, kasama na ang Sarangani, General Santos, yan, hanggang Sultan Kudarat na po yan. Mula naman sa bandang hilaga ng South Cotabato, pataas na yan ng North Cotabato, Maguindanao del Sur, hanggang dyan na yan sa may bandang Sultan Kudarat nga po at Lanao del Sur. Very gloomy kayo, expected din ng mga ilang moderate to some heavy rain showers. Maging sa buong bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Agusan del Norte na po yan. So kasama na ang Camiguin lalo na nakakaranas ng heavy rain showers at Misamis Oriental. Mula naman Lanao del Norte papasok ng Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula, moderate to heavy rain showers din ang aasahan ninyo dyan. Lalo na dyan sa may bandang Zamboanga del Norte. Dyan sa bahagi ng Gutalak at Balinggian at Siocon ay nakakaranas kayo ng heavy rain showers po dyan. Ingat po sa mga pagbaha dahil asahan po talaga na malalalim ang magiging pagbaha kasabay nga po ng high tide. And the rest ng isla ng Basilan at Hulusulu, kalat-kalat din ng mga ilang moderate to some heavy rain showers din ang iiral. So magiging intermittent at very scattered po mga pag-ulan natin sa buong bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Mapasilangan man yan o mapakanluran dahil nga po sa malawakan nga po ng hatak sa ating habagat at sumasabay sa monsoon trough dito sa silangan dagat Pasipiko natin na nahahatak ng inflow nito ng dulot nga po ng mayroong low pressure area o low pressure systems dito. At yung daloy kasi ng hangin dito sa Timog Kanluran ay medyo bumabalandra pa silangan.
Kaya yung ating ulan magiging malawakan po dito, lalo na sa may bandang katimugang bahagi naman sa Southern Luzon hanggang Visayas area. Yan, yung traversing po ng ating habagat. Kaya ingat po sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Kaya sa parte nga po ng Metro Manila hanggang Northern Luzon, asahan din natin ang mga kalat-katapang ulan. Usually, mga bandang hapon po. Kapag medyo mababa na ang temperatura, lalo na sa Metro Manila, inaasahan natin ang biglaang downpour ng ulan at biglaang buhos ng ulan po ha. So, medyo i-ready natin ang mga sarili just in case mga folks. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Sa Atlantic, marami na ring binabantay ang bagyo. Yan. Dito naman sa ating sa bansa, yung C97W, kagabi pa po ito, mga bandang alas 10, ay tuluyan na siyang inalis na aking tropical cyclone sector. Nalusaw na ito dahil gaya na ating report, under dissipation stage na po rin kasi siya. So, hindi mawawala na malulusaw din talaga kaagad dyan. Yan. So, mula dyan ay wala pa ring pagbabago o walang changes sa kanyang wind speed and wind gust as of 10:15 AM maging kay 99W po. Pero kung titingnan natin ang kasalukuyang lokasyon ni 98W at 99W, kung susukatin natin, nasa may bandang silangan pa rin ito ng Southern Luzon. Kung pagbabasahin natin sa may bandang Bicol region, pinakamalapit ang Catanduanes. So mula sa may bandang Virac, Catanduanes, ang pinaka-reference point natin. Susukatin po natin yan. Yan. Ang layo nito mula sa sentro ng bagyo ay nasa layong 1,313 km. Yan. Hilagang silangan yan ng Virac, Catanduanes. Pero kung i-level natin sa pinaka-elevation point niya, ang magiging reference point natin siguro, bandang Aurora region siguro or Kasiguran Aurora. Nasa may Baler Aurora, banda rito Baler Aurora. Yan bandang bandang Baler. Yung magiging reference point natin sa Baler para siguradong straight ang line. Yon, pinaka closeness, ang layo nito mula sa Baler Aurora ay 1,581 km east ng Baler Aurora. Sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Si 99W naman sobrang layo, mga 2,800 na. So nasa may bandang Mariana Islands pa rin ito. Nasa may bandang silangan pa rin ng grupo ng Mariana Islands, itong C99W. So napakalayo talaga nitong C99W at mukhang ito yung papalayo naman ang kilos niya. At base naman sa mga ibang forecast, since wala na si 97W lumalabas, ay maaring si 98W ay maaring pumasok and then kikilos ito pahilagang silangan. Yun ang mga banda lumalabas sa mga forecast ngayon. So, ngayon pa ang kasalukuyang layo ng dalawang ito at nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility C98W. Pero halos napakalapit na niya dito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin yung mga trail tracks niya ay makikita pa west-northwest po ang nagiging kilos ni 98W. Yan o. Lumalabas west-northwest ang kilos niya. Ayan. Mukhang pa ganyan. So, lumalabas ganyan ang nagiging kilos ni 98W. So, posibleng ito yung lalapit sa may bandang Northern Luzon and then bigla itong kakabig pahilagang silangan. Well, ano ba yung basehan natin dyan? Since wala naman masyado pang sufficient na ito ay mag-o-organize pa at magiging ganap na bagyo, napakahina pa ng kanyang low level pero meron pa rin siyang sirkulasyon na nakikitaan dito sa satellite imagery. Medyo hilaw pa yung kanyang circulation, unorganized pa yung kanyang upward low. So, hindi pa ganun ka-pulido. Si 99W naman ay hindi masyado makilala pa yung kanyang sirkulasyon. Yan. Dahil nga po sa yung horizontal wind dito, environment, medyo malakas pa yung kabig sa kanya, kaya pigang-piga pa rin ang kanyang sirkulasyon. So, baka posible pa rin anytime, ma-dissolve na lamang itong si 99W. Si 98, at least medyo nakikitaan pa siya ng hilaw na sirkulasyon. Ayan, may circulation pa siyang nakikitaan. Kaya under observation pa rin. Hindi pa nga lang ganun ka-organize yung kanyang development.
At kung makikita natin dito, pa-northwest din ang kilos o west-northwest din ang makikitang kilos nito. Ayun, base sa kanyang pattern ng kanyang galaw. So, makikita naman sa pinaka-actual na galaw, ganun din ang pinapakita nito na pa-west-northwest din ang kilos niya. So, wala pang significant kung ito ay tuloy ang magiging aktibong low pressure area sa ngayon. Pero kung titingnan natin ang global assessment monitoring natin para sa significant forecast ng dalawang low pressure area na ito, just in case, mula sa ating West Pacific Basin, makikita natin ay very favorable pa rin ang dalawang ito. Yan. Kaya lang, disorganized pa nga po yung kanyang sirkulasyon. Dito naman, mataas ang vorticity. So, mataas pa rin ang influence ng dalawang low pressure area. Yan, kitang-kita naman po. Yan. Mataas pa rin yung kanyang cyclonic relativity ng dalawang ito. Kaya, under observation pa rin natin siya. Medyo mataas pa rin yung kanyang cyclonic probability niya kahit papaano. Although hindi siya masyado aktibo pa sa ating real-time na tropical cyclone probability, sa global spectral model naman ay makikita either si 98W2 or 99 ay makikita nasa loob ito ng Philippine Area of Responsibility or panibagong mabubuo, and then makikita ay paglapit dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, dahan-dahan naman itong kikilos pa east-northeast. Yan o. So, makita nyo sa animation, bigla itong kikilos pa east-northeast, dahan-dahan. Yan. Samantala sa may bandang silangan ng Mindanao, medyo meron ding nakikitaan dito na circulation, although hindi pa sapat yung, o sufficient na kanyang low-level convection ay tataas. Sa ngayon, malinaw lamang dito yung convectivity ng isang low-pressure area na to, either say 99 or 98. Pero mas malapit si 98W. Yan o. Kung sakali. Then, kikilos ito pa east-northeast. So, walang nakikitaan tayo sa ngayon na ito ay tatawid sa malawakang kalupaan ng Luzon. Hindi gaya ng mga nababanggit ng mga ibang followers ko, sinasabi tatawid daw ng Luzon. Pero base dito, tila papalayo ito ng Luzon. At wala tayong nakikitaan sa ngayon na ito ay tatawid ng kalupaan ng Nodo Luzon. Sa mean sea level pressure, makikita natin ay pinakamababa, 1,004 hectopascal. So, pwedeng itaas na ito ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. Pero makikita natin, kikilos din ito dahan-dahan palayo. Pa east-northeast ang lumalabas na ikinikilos nito. So, napakaalanganin pa ng galaw niya. So, titingnan pa rin natin. Baka bigla kasi lumakas yung maitulak siya ng husto dito ng horizontal wind shear since wala naman tayong range of high pressure area masyado. Kaya depende sa magiging galaw niya or yung intensification niya kung tuluyan magiging aktibo low pressure area ito, C98W either. Yan. Since yung ating tropical cyclone strike probability, walang latest. Yan. Pero malinaw lamang dito na mukhang wala pa tayong nakikitaan na tatawid dito ng buong bahagi ng Luzon. Sa mga computer models naman, makikita ang dalawang low pressure area ito, makikitang kikilos ito pahilagang silangan. At wala tayong nakikitaan na ito ay tatawid ng kalupaan ng Luzon sa ngayon. Kaya intayin muna natin kung magiging aktibong low pressure area itong dalawang ito. Yan. Since makikitaan ay palayo ang nagiging kilos ng dalawang ito. Yan ay kay GFS at kay NAVGEM naman, ganun din na pinapakita, papalayo din sa bahagi ng Luzon ang nagiging kilos ng dalawang low pressure area na to. Kung magiging aktibong low pressure area ha. So wala tayong nakikita na tatawid dito ng kalupaan ng Luzon base dito. So gaya na lang sinasabi, huwag tayo muna magbibigay agad ng conclusion na sasabihin agad natin, tatawid yan ng kalupaan ng Luzon, ganyan. Paano ngayon yan? At hindi naman nakikitaan ngayon na ito ay tatawid ng Luzon. Kitang-kita naman sa animation, pa-northeast ang nagiging kilos ng dalawang ito. So, papalayo siya sa kalupaan ng bansa. Yun nga lang ay kung ito ay lalakas, magpapalakas naman sa hatak ng ating habagat na magre-resulta naman ng malawakang ulan kasama ang Metro Manila at kanluran bahagi ng Nodo Luzon. So, yun naman po. Kasama na ang banding Southern Luzon at Visayas. Kung lumakas ito itong C98W, yan. Kung lumakas yan, mapapahatak yung ating habagat. Pero kung hindi naman, ay hindi tayo masyado maapektuhan just in case lamang na hindi ito lumakas. Yan. Yan ay pinapakita ni NAVGEM at GFS.
at Japan Meteorological Agency na ganun ang nakikitaan ng simulation ng forecast ng galaw ng invest na ito. Or kung ito man ay C98W, ay titingnan natin kung i-retain sa kanya yung kanyang sirkulasyon dito, and then makikita lalayo ito dahan-dahan sa kalupaan ng Nodo Luzon. Well, sana man lang lumayo ito para hindi na tayo masyado maapektuhan, dahil yung habagat pa nga lang, problema na natin sa bansa ang magiging lakas ng buhos ng ulan, dala nga po ng mahatak nito sa ating habagat. Yan. Sana hindi na siya lumapit ng tuluyan sa bansa, ha? Sa ngayon ay mataas ang kanyang probability na magiging aktibong low pressure area ito, base na rin sa tatlong weather agencies kasama na ang Japan Meteorological Agency. Pero sa ngayon, hanggang tropical depression ang nakikitaan natin dito. Ang forecast nito hanggang July 5 o July 4, 2025 na po yung forecast niyan. Maging dito sa itaas kay GFS at NAVGEM. Kay ECMWF naman, na natiling tropical wave lamang ang nakikitaan dito. So, walang significant. Pero itong si 98 o either 99, makikitaan dito kay ECMWF, medyo nakikita na medyo shallow at 1,008 hectopascals yung nakikitaan dito. So, medyo may positive na rin na nakikitaan kay ECMWF. Hindi nga lang ganun kapulido. Hindi kagaya ni GFS at NAVGEM na malinaw na nakikitaan na ito ay kumikilos pa east, northeast o northeastward. Kamustahin naman natin yung ating hydrological advisory at taas ng ilog natin sa bansa. Medyo mataas ang ilog dito sa may bandang Lamesa Dam. So, hopefully wag tayo ulanin para hindi magdulot ng pagbaha dyan sa may bandang Eco Park. Mataas po or rising up po yung ating ilog dyan. Ganon din sa may bandang Santo Niño sa Marikina. Mataas din ang ilog dyan. So, wag naman sana tayong umulan dyan, lalo na sa may Marikina, para hindi magresulta ng agarang pagbaha. Dahil mataas po yung ilog natin dyan sa Marikina at sa may bandang Lamesa Dam sa paligid. Wala naman sa ating dam levels historical data, ay kasalukuyan normal naman ang ating mga dams. Walang masyadong ganong critical. At si San Roque naman, medyo nasa critical water level ito. So far, 231.9 meters ang taas ng kanyang water level. So, mas mababa na ito sa 280. So, nag-critical na siya. At least, 235 dapat yung pinaka-rule curve elevation niya. So, nag-below na siya, kaya nasa water dam critical na siya. Although, hindi siya masyado nagagamit, hopefully ay mag-recover siya. Bumalik siya sa pinaka-normal niya na at least 235 pataas. Yan. Itong si Pantabangan talagang laging mababa yan eh. Hindi ko alam kung bakit. Sana maayos yan ng Hydrological Center natin. And the rest, normal naman yung ating mga dams at wala naman magiging problema pa so far. At kung titingnan natin dalawang aktibong dams ay nakaka-recover naman si Angat Dam. Although patuloy pa rin ang pagbulusok ni Angat Dam at si Magat Dam naman mula sa 176 medyo tumataas na siya unti-unti to 176 to 177 ngayong araw. Yan. Kahapon 176 din 177. So medyo tumataas po itong si Magat Dam. Nagre-recover siya kasi ito tuloy-tuloy din ang pagbulusok ng water level niya. Although normal pa rin at kaya pa rin niyang ma-handle yung sapat na supply ng water reservoir. So, wala naman tayo magiging problema so far dito, mga folks. Samantala sa Ulat Indol, well, mukhang mayroong mahinang pagyanig tayong na-detect. Ngayong 9:18 AM, ayan, mukhang magnitude 4 siguro ito. Pero kahapon, another intermittent noise na naman ang na-detect na aking seismometer. So, wala po tayong magagawa dyan. Although, wala namang masyado tayong na-detect na malakas-lakas na pagyanig malapit dito sa amin sa Caloocan or within range. Mula sa data feed ni PBox mula kaninang maga ay wala naman tayo na-detect na anumang magnitude 4 plus so far. So, malamang ito ay teleseismic earthquake ito. Tingnan natin sa real-time world seismic monitoring kung mayroong malakas na pagyanig malapit dito. Yun nga, meron sa may bandang Ryukyu Islands, Japan. Magnitude 5.4 po ito. Naganap ito 9:15 AM. So, yun nga.
Nasa 9:18 naman, mga bandang 9:18 AM naman ito nag-arrive sa amin sa Caloocan. So, ito yan, sa may bandang Ryukyu Islands, Japan, na may magnitude 5.4 na mababaw lamang ha, 10 km lang ang depth. At meron itong at least mga 2, 4, 6, 7 aftershocks dyan sa may Ryukyu Islands, Japan. Yan yung pinakamalapit dito, kaya na-detect na aking seismograph, pero hindi masyadong malakas yung intensity ng mag-arrive dito sa amin sa Caloocan. Pero na-detect siya. Then, after nyan, wala naman so far tayo na-detect dahil ito malalayo na ito. Yan. So, mula sa atin ay wala rin tayo na itala na magnitude 4.0 base na rin sa data PNP box mula kanina madaling araw. So, wala tayong magiging problema pero marami-rami na rin ang mga moderate o mga minor to moderate na earthquakes. Ibig sabihin lamang yan, dahil sa dami, lagpas na sa 1,000 malamang ang total earthquakes natin ngayong araw. Base sa ating historical earthquakes and data for the month of June, since magkakatapusan na, yan, tingnan natin yung total earthquakes. Nasa 1,044 total earthquakes na po tayo. 933 dito is magnitude 2.0 pataas, 44 sa magnitude 4.0, 5 sa magnitude 5, at 2 magnitude 6.0 pataas. Yung dalawang magnitude 6.0 pataas na yan ay typically sa may bandang katimugan ng bansa, especially dito sa may bandang Mindanao. Isa sa may bandang Baganga, Davao Oriental, at isa rito sa malapit sa may bandang Sarangani, which is magnitude 6.1 dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Naganap lamang ito kahapon lang. So yun ang pinaka-latest natin na report na may mga nai-record tayong magnitude 6. Sa Luzon naman, wala naman so far tayo na-record at isa lamang na magnitude 5. So, nahigitan na ng month of June ang mga nakaraang pagyanig, gaya na lamang nung last May kasi ay despite na nasa halos 1,000 din ang total earthquakes, yan, 1,052, pero nasa 3 lamang yung magnitude 5 at walang naitalang kahit isang magnitude 6.0. Ito yung last month of May. So nahigitan na niya yung record ng month of May, hindi kagaya ngayong June na mas marami po ang naging recorded na mga malalakas sa pagyanig. 5 magnitude 6 at 2 magnitude 5 pala at 2 magnitude 6 pataas. So yun lamang po at meron pa tayong at least 2 araw pa. Ay hindi, hanggang bukas na lang pala. Wala pa lang 31. So hanggang bukas. So ibig sabihin lamang yan ay abot pa sa malamang mahigit sa 100 pa o 1,100 pa siguro ang aabutin nitong total earthquakes natin for the month of June. Yan, baka mahigitan niya yung total count ng May na nasa 1,055 ang total earthquakes. So mag-ingat po lalo mga folks, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa dahil nagkakaroon na tayo ng medyo mas malalakas na mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw na Linggo, June 29, 2025.
At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw na ng linggo ng June 29, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama sa ating report. Visit din kayo sa ating Facebook page na Pimo Weather din. Madali naman pong mahahanap yan. Kahit sa Google lang, lalabas din doon yung aking Facebook page. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.